Hi. Mayong morning. May budag sa tuwa baga suki ka baga tigpapidaw, mayong udto, kung udto mo naminaw, o mayong gabi isad, kung gabi diha sa inyo haron. Sige! Naptali batulin nyo, mga boy, magiguban kaninyo sa paghatod sa mga impormasyon, kasayuran, pinagi sa Mual Cetu. Ito ang pagpakiguban karon. Kumusta? Ito ang mga kaigsunan, kamong kanunay nga nagsunod sa DXDD, mga kaigsunan. Kumusta sa ito ang mga member consumer owners, sa ito ang mga membro konsumante tag-iya sa Mual Cetu? Alam, ayong pagpakiguban ka ninyo, dawat sa inyo mga pangutana, mga impormasyon, mga reaksyon, pwede sad i-text sa tuang text line, labi na sa hotline sa Mual Cetu. Ito na hotline ng Mual Cetu, mga kaigsunan, labi na sa tawag or pwede nyo itawag no, sa 0907-636-0777. Mana nga doang hotline sa Mual Cetu. Naptali batulin nyo, magyapoy makiguban ka ninyo. Dayon, pwede sab, no? Sa doang personal na kuning number, mga kigsunan, mga member consumer owners, na ko'y personal, no? Kining display sa tuwang screen ang 0930-529-2959. Hoy, niadto nagkalabayng pipila ka mga adlaw sa mga kalihukan nga pahigayon sa Mual Cetu, no? Bay-ubay, no? Nga mga kalihukan, mga higala. Kung mutanaw sad mo, no? Na Facebook page sa tuang Mual Cetu, mga higala, no? Doon na tayo Facebook page nga gamit, no? Ang Mual Cetu. Pwede mo kuan din ha, no? Sa to ang linya sa to ang kuan mga kaigsunan, ha? Sige. Kung sa'y mga daghang mga kalihukan, ato na nga tagas pagtigad mga higala. Diyanto nagkalabay kung kagahapong adlaw mga higala dito pod ang Mual Cetu, no? Ang mga kawani sa Mual Cetu pinagi sa paghatod o serbisyo sa usa sa mga eskwelahan. Dito ta sa usa sa mga eskwelahan dinha sa lungsod sa Clarin, may labot sa kanang gitawag og Brigada Electric Check, no? Kanang Brigada Electric Check diin malampuson nga gipahigayon sa Mual Cetu diha sa Antiro Oy Roa Memorial School sa lungsod sa Clarin, no? Pinagi po na sa pagpanguna sa tuang Board of Directors sa Mual Cetu. Pinagi ni Clarin District Mual Cetu Board of Director Idi Caluna, mga igala. So muna, no, doon ay gipahigayon na to. Unsa man ang gitawag og Brigada Electric Check. Kuha na, pinagi na sa kininiang social responsibility sa Mual Cetu, no? Part na nga muhatag mig kininiang pagsuhid sa mga kuryente o linyas kuryente sa mga eskwelahan. Kana part na sa corporate social responsibility sa Mual Cetu. Dayon aron masiguro sad, no, kanang Brigada Electric Check, masiguro nato nga ang mga kuryente, linyas kuryente sulod dinha sa eskwelahan, no, mga gala, mga member consumer owners, luwas ang mga bata ba, kay basig doon na nga paknit dinha nga mga linya, so gi-check na, no, sa mga kawani sa Mual Cetu, no, pinagi sa Brigada Electric Check. Na kanang Brigada Electric Check o sana ka inisyatiba sa Mual Cetu, pag-focus na may labod sa pag-inspeksyon sa electrical connection sa mga public schools o gang primary goal gid ani aron malikayan nga dili mamiligro ang mga estudyante hastang mga magtutudlo. So muna, no, ang himuon sa Mual Cetu, i-update ang mga wirings, no, ang wiring sa inyong linya diha sa mga eskwelahan. Dayon mga connection ilisan po ng mga bombilya, no, nga mga gubaon. So muna na ang ginahimo. Of course, pinagi na sa to ang mga board of directors. Gani sa nakalabay tuig mga igsuon niadtong 2024, no.
daghantag mga napahigayunan nga brigada electric check, no. Daghanta, no, dito sa Tangob, sa Bonifacio, sa Tudela, napod, no, sa Tudela, sa Clarin, no, sa halos sa tanan nga mga coverage area sa Muels ito napahigayunan nato na og brigada electric check mga higala sa nakalabay nga tuig. So muna, no, mga kalihukan sa nakalabay nga tuig, doon natay sa Tudela, unom ka mga eskwelahan sa Tudela, napahigayunan na ito brigada electric check. Mo ni ang Basirang, ito nakalabay tuig ni ha, Basirang Elementary School, Kasilak San Agustin Elementary School, Luksoon Elementary School, Panay Diot Elementary School, Sibak Elementary School, ug Yahong Elementary School. So muna, no, niadto nakalabay nga tuig. Ya gawas ana mahigala nga mga brigada electric check nga nahimo nato niadtong nagkalabayng tuig mga higala, no, sa lungsod sa nagkadiang mga coverage area nato. Napod tay mga uban pa nga gihimo. Uy, sa niadtong December 9 mga higala, no, niadtong December 9 nakadaog ang Muels ito, no, sa do namanggoy kini ang Fashion Gala 2024. No, nga gihimo ang national kanang kahugpungan mga kaigsunan ang Normika kanang Northern Mindanao Electric Cooperative Association. So mga electric co-op sa Northern Mindanao dunay contest pod nga gipahigayon mga kaigsunan, no, dunay contest, no, kini nga contest may labot ni sa Rampa Normika Fashion Gala 2024. Okay. So, kadaog pod ang Muels, no? Dito ni gipahigayon sa Sevier State Sports and Country Club sa Cagayan de Oro. Niadto ning December 9, no? So, muna, no? Ang December 6, no, ang gipahigayon ang maong kalihukan. Hidaog, no, ang ato ang mga sitawag ani doy mga models. Ang ga-design pod sa kuanan to, ang ga-design pod sa sinina, no, sa ato ang model dito. Ang designer si kinini ang Sir Jumari Ramillete, no. Dayon ang model nato ang ato ang core plan manager, no, si Engineer Reben Nino Rosales mo yatong male model na to. Ang sa female model po na to si Board of Director Genevieve Valley, no, kita gyud dito na electrifying kuan gyud sila, no, sa ilang pagpaso dito mga higala. Dayon mo to bidaog, no, ang Muels ito alang sa Normika 2024 Fashion Gala. Okay. So, muna ipipilas mga update. Muna ha. Ito nakalabay nga tuig nga mga kalihukan, mga higala sa Muels ito. Okay? Gawas ana, no? Gawas ana mga higala sa nakalabayng tuig, no? Mga nahimo pod sa Muels. Gawas at mga corporate social responsibility. Doon na po'y dugang gihimo, no? Ang Muels ito. Dunay gipahigayon nga mga kalihukan. Gani adunay electrical safety sa Tudela pod gihimo ni, no, katong brigada electric check sa ako na mention kaganina, no, nahimo po na dito sa Tudela. Dayon gawas ana doon na pod ta sa doon po tay mga symposium nga gipahigayon niadto nakalabay nga tuig mga higsoon sa mga nagkadiyang eskwelahan. Kining symposium nga ginahimo sa Muels, no, kada tuig, part yapon ni sa corporate social responsibility. Moadto mi sa mga eskwelahan, labi na sa mga high school graduating. Pasabot na to sila unsa ang electric cooperative, unsa ang transmission, unsa ang distribution, no, unsa ang generation. Pasabot na to na, no, sa mga bata kay sa in-graduate nila o pipila ka mga tuig, mahimo po silang mga ginikanan nga magtukod pug pamilya, pataon na po sila kuryente aron makasabot sila, makahibalo sila unsa ning electric cooperative
dinhi sa ato ang dapit. Ilabi na dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. So muna no, munay pipilas mga kalihukan, mga brigada electric check dayon. Doon na po tayo daghang pang kalihukan no? Gawa sa mga symposium. Doon na tayo mga part na sa to ang education campaign pod sa pagpasabot ngadto sa mga kinini ang estudyante. Okay. Dayon, nagpahigayon po niya ito nakalabayng tuig atong bulan sa October mga kaigsunan, mga member consumer owners. Doon na tayo gipahigayon po nga may participate ang MOLSI2 sa nationwide ECMCO Solidarity Run, Power Run natong October 26 no. Kadtong inisyatiba part to gi-highlight niya to ang gitawag og Mental Health Awareness Month nga pinaagi sa tema nga Stronger Together Today for a Brighter Tomorrow. So muna ipipilas mga dugang kalihukan pod. Sa samang bulan, niadtong bulan sa Oktubre, ang MOLSI2 pinagi sa to ang OIC ISD Manager si Sir Vicente Ropinta. Apil na si Rodeo Bote, ang Special Project Coordinator. Si Jan Gomez, ang Planning and Design Section Head. Umitambong sa Joint Committee Public Hearing sa pag-deliberate sa proposed ordinance sa Uzami City, an ordinance regulating the installation of wires, cables, and other foreign attachments on poles within the jurisdiction of Uzami City. So mitambong po no ang ato ang mga kaubanan sa MOLSI2 anang panahon na. Sa Sinakaban, doon na po tayo gipahigayon nga mga kalihukan no sa mga brigada electric check diha sa Sinakaban mga higala. So daghan no kalihukan nga gihimo sa MOLSI2 sa tuig 2024. Mitambong sab no ang ato ang mga kaubanan sa Institutional Convergence Summit Empowering Communities Through Enhanced MCO Engagement dito sa Cebu no niadtong October, bulan sa October pod no mao na mga kalihukan nya ang pagtambong niadto mga kaigsunan mo'y duha ka adlaw nga event. Mo'y pagpakita no sa gitawag og paningkamot sa nagkadiya mga electric cooperatives nga mahimong duol ngadto sa mga member consumer owners, sa mga membro konsumante tagiya. Of course, ang maong kalihukan pinagi sa National Electrification Administration NEA o sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReCA. Maong summit mga kaigsunan, gilangkuban ni sa nagkadiya mga allied organization sa electric cooperatives. Apil dito ang Philippine Association of ISD Managers, kitawag og PhilAIM. Lakip sad ang Human Resource in Electric Cooperatives Association, HRECA. Ang Philippine Electric Cooperatives Association, Resilient Secretaries, PICARIS. O ang Electric Cooperatives Consumer Welfare Officers, Philippine Association, ICAWPA. So, muna nga mga organization ang mitambong niadto. So, mo to ang mga matikdan nga mga kalihukan sa nakalabay nga tuig mga igsoon. Misalmot sad mga igala ang MOLSI2 sa panawagan, no? May labot sa panawagan nga sa pag-ilog no kay dunay Nordico dito sa Davao mahigala nga bot pasabot murag aksyonan og ilog ang ilahang franchise area no ni apil sa panawagan ang MOLSI2 niadto nga unta dili na mahitabo mga kaigsunan no. Okay, so muna ang nahimo dayon ni Salmot Sab ang Misamis Occidental 2 Electric Cooperative MOLSI2 sa national celebration sa National Cooperative and Mental Health Month mahigala sa bulan sa Oktubre nga nagdala sa tema Cooperatives Stronger Together Today for a Brighter Tomorrow. Yang highlight sa maong kalihukan morning pag
dunay gipahigayon nga kinini ang Zoom meeting, no? Zoom forum o gitambungan na sa mga lumilihok sa Muel Sito. Okay? So muna ipipila, no? Samtang dugang pod nga mga kalihukan nagpahigayon ang Muel Sito employees o candle lighting in support sa Nordico gumikan sa giingong franchise dispute. Oo. So mga empleyado sa Muel Sito, nag-candle lighting event sila, pagpakita sa ilang solidarity sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated kung Nordico nga nag-atubang o crisis sa ilahang franchise mga higala niadtong higayuna, no? So muna ang gihimo pod sa Muel Sito mga kaigsunan. Sunod sa bulan sa Setyembre mga higala, no? Ang Muel Sito may bisita ngadto sa Busico, no? Kining Busico mao ni ang Bukidnon to Electric Cooperative Incorporated, no? Nimbisita ang management committee sa misami sa Muel Sito dito sa Busico alang sa gitawag og race-based auditing benchmarking activity, no? Sa may purpose ato aron ma-improve ang auditing processes sa Muel Sito. Muna, mga higala. Dayon ang pagbisita sa Muel Sito part na sa paningkamot aron ma-enhance pag-ayo mga igsuon ang ato ang operational standards pilagi sa knowledge sharing, no? Naman sila i-share pud nga knowledge about sa audit standards o race-based auditing. So muna, no? So ang benchmarking activities sa Busico dito ni gipahigayon sa Manolo Fortich Bukidnon, no? Then na dito ang ato ang mga kaubanan. Of course sa pagpanguna sa tuang PSAGM, sa tuang project supervisor sa NIA nga si Acting General Manager Cesar E. Faildon. Gani nagpasalamat ang ato ang Acting General Manager sa management sa Busico, no? Ang gi-entertain dito, no? Gi-share ang ilang kahibalo may labot sa auditing. Of course, ang delegation sa Muel Sito atong higayuna, apil ang ato ang Clarin Sub-Office Manager, no? Si Ma'am Helen Banwa. Ang Tanggob City Sub-Office Manager si Sir Anisito Pedrita. Ang Bonifacio Sub-Office Manager si Loisito Migrinio. Ang Jimenez Sub-Office Manager si Engineer Ruel Cristiane Magostero. So, muna yung mga nang-appeal dito. Appeal of course ang ato ang Core Plan Manager si Engineer Nino Reben Rosales. Ang atong Technical Services Department Manager si Engineer Ernie Husilao. OIC-ISD Manager Vicente Rupenta. Internal Auditor Rhea May Catolpos o ang atong Finance Services Manager si Ma'am Joanne Grace Anggot. So, muna ang mitambong sa gipahigayon nga kinini ang benchmarking dito sa Busico. So, muna yung mga kalihukan sad, no? Mga higala sa niadtong nakalabay nga tuig. Samnang niadtong September pod, no? Doon ay gipahigayon pod ang Muel Sito. Nagpahigayon ta sa tuang sa third quarter employees meeting sa Usamis. Okay. So ang third quarter employees meeting niadtong September 14 diha sa B Palace Hotel, no? Sa B Palace diha ta nagpahigayon. Dayon usa sa mga highlights niadto nga meeting ang presentation ni Ma'am Wenelin Umandam, ang ato ang Member Education and Cooperative Promotion Section Head. May labot sa iyang giapilan nga seminar, no? May labot sa insight sa kanang gitawag tong Quality Customer Care Seminar nga yung gitambungan niyadtong bulan sa Hunyo. Aron mapakita, ma-share pod ngadto sa mga kaubanan nato sa Muel Sito, sa mga empleyado, unsaon pag-handle ang ato ang mga member consumer owners. Okay. Samtang si OIC manager, ISD manager Vicente Ropenta mo'y nagpahigayon sa discussion may labot sa employee-related policies. Nagka-focus ni may labot sa approach sa selection, evaluation o placement sa mga personnel. So, na dito, gidiscuss unsaon nga ma-promote, no? Unsaon mga basihan o kanana ang mga apply ka, no? Or ma-demote ka, na dito, no?
Mao na gipaklaro niya nga naagyod ang ganang gitawag og fairness og transparency sa Muel Cito may labot sa maong kahimuan. Samtang si Ma'am Jara Candungo nga atong HR Development Section Head may hatag pod og detailed presentation sa mga salient points o features sa Electric Cooperative Employees Compensation Program. Kinsa naka-align usab kini mga higala sa Department of Labor and Employment Dole Guidelines. So munay mga kahimuan. Samtang si Engineer Ernie Lau ang Technical Services ug Miss Joanne Grace Anggot sa Finance Services nagpakita po no sa mga progress sa ilahang nagkadiang departamento. Okay? Of course, si katuang PS AGM Cesar E. Faildon, mihatag siya og mga updates, mga strategic highlights no sa direksyon sa kooperatiba. Dayon sa maong gipahigayon nato nga third annual meeting third kinini ang employees quarterly meeting gihimo pod ang recognition no sa ato ang mga empleyado labi na ni Mr. Judison Lozano, Lumer Carrido o Renaldo Banak alang silang participation sa Task Force Lasso Rico 2024. So niadto ni sila sa Lanao Sur sa Lasso Rico, nag-task force sila dito, nagtabang sila sa mga kalihukan sa itong kauban ng electric co-op dito sa Lanao Sur. Dayon, gihimo sad ang tribute ngadto kang Sir Pipito Dagamak nga nakahabot siya 39 years sa service sa Muel Cito. Nga nag-retire siya, no? Naabot siya 39 years. So, mura na ang pipila sa mga kalihukan. Samtang natong bulan gihapon sa Setyembre, ang Muel Cito, mga higala, no? Nagpahigayon sad og pagpanangtang no sa mga gitawag og spaghetti wire sa Osamis City. Of course, no, apil niini ang mga lineman sa Muel Cito, dayon apil usab ang pinaagi ni sa pagpanguna sa City Disaster Risk Reduction Management Office CDRRMO, no, mo ay nagpanguna ni pinaagi ni Sir Rico Dondon Guangco Jr. Nga importante gyud nga mahinlo, no, kay gusto ni Mayor Indy Waminal nga hinlo ko nga to ang palibot, no. So muna of course doon ay pagpanghinlo doon na po'y ordinansa nga ipasa o kung ipasa na ba ang syudad may labot aning mga spaghetti wires. O ganoon na po'y mando mismo ang DILG nga tangtangon kanang mga spaghetti wires. Okay? So muna, no, bulan sa Setyembre na. Samtang ni-attend o mitambong sa 2024 niya Easy Convergence sa PICC ang ato ang mga board of directors sa pagpanguna usab ni pulis na mahino na papanguna usab sa to ang project supervisor EGM Cesar Faildon, no, na dito kompleto, no, ang ato ang mga board of directors, no, ang ato mga board of directors kini sila si Board of Directors Ann Robigen Ponce sa Bonifacio Jeronimo Mantuhak sa Tangub City, Sila Cartagena sa Tangub City South, Mary Teresa Romero C. sa Osamis City South, EDL Caluna, Clarin, Mario Hines sa Rigumba sa Tudela, Mauricio Barkin sa Sinakaban o Genevieve Valley sa lungsod sa Jimenez. Of course, ang ato ang board president si Jose Digilmo Jr. Nakabinipisyo po ang Muel Cito sa pagtambong sa maong kalihukan kay nakigtagbo sila sa kinini ang FDC Misamis Power Corporation, no? Kapag extend sa to ang payment deadline sa 10 days every month without incurring penalty. So namantay bayro nun sa FDC, no? Kada bulan kay mag-angkat man tag kuryente nila. So tagaan tayo nilag chance nga within
10 days nga kuan nga kanang extension nga walay penalty kung di pa ta kabayan. So mao na no. Mao na usa sa mga benepisyo nga ilahang naadto sa didto. Nakadawat sad og award ang Muelcito no mga higala. Namintinar na to ang AAA status, no? AAA. Dayon nakakuha tag 6 awards sa Nia Lumens o Philrica ceremony. So natay mga awards nga nakuha pod no mga higala as AAA Electric Cooperative. Ang mga awards ani naglangkob ni sa Electric Cooperative with fully liquidated subsidy fund. Naka-liquidate sakto sa tong subsidy o single digit feeder loss award. Dayon nahimutang award pod sa Philrica kining Limelight Award, Prompeo Award o Silver Stellar Award. Kining Limelight Award gihatag ning recognition sa Muelcito as front runner sa total electrification kanabang nakumpleto na nato ato ang coverage area. Plus naapad tay kinini ang mga sitio electrification program SEP no apil na mga higala sa tuang nadawat nga award no niadtong bulan sa September gihapon na no gipahigayon ang mga kaigsonan. Samtang sa bulan sa Agosto isita kang kahayag sa naghugpong katawan. Misalmot ang Muelcito sa Philippine Army's Blood Donation Drive sa Osamis City. No? Kanto ni Antoning August 25. Ang Muelcito may participate sa Blood Donation Drive nga gi-organize sa Reserve Command sa Philippine Army ni Antong August 25, 2024. Ang maong kalihukan gitawag og dugo namin alay ng hukbong katihan sa sambayanang Pilipino. So mo no. Gipahigayon diya sa La Salle University sa may Balconsa Street sa Aguada, Osamis City. So mo na ang mga kalihukan, mga kaigsunan nga to ang napahigayon no. Pinagi na sa 903rd Community Defense Center sa 9th Regional Community Defense Group 9 RCDG under sa Reserve Command sa Philippine Army. Ang Blood Donation Drive naglakip usab kini sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center, Mars MC, Medina General Hospital, Osamis City Health Office ug La Salle University Integrated School, Osamis City. So muna no ang maong kalihukan. Samtang sa uban pang kalihukan ni atong Agosto gihapon, bulan sa Agosto, pitsa 22. Doon na gipahigayon nga tree planting activity ang Muelcito. Doon na gipahigayon no nga tree planting activity ang Muelcito mga higsoon. Dito ni no. Alayon ni sa gitawag og simultaneous line clearing. Line clearing and tree planting activity. Of course, pinagi ni sa pagpanguna sa National Electrification Administration nationwide maning nga kalihukan. Niya ang maong kalihukan gipahigayon sa Osamis sa San Lorenzo Ruiz Sinakaban, Misamis Occidental. Niabot og 373 ka seedling sa kahoy ang natanom. Lakip na mga board of directors, sub-office managers o mga department heads o line workers ang misalmot niini mga igsoon. So, gawas ana sa tree planting, naghimo pud ta o sa line clearing activities kining pagpanghinlo sa tuong mga linya diha sa Barangay Tigdok, Maikay, Kahayag, Buenavista o sa lungsod sa Tudela. Diha sa Tudela of course mga kaigsonan no. Sa municipality sa Tudela. So muna line clearing nga gipahigayon. Ang maong inisyatiba align usab kini nakalinya kini sa 55th anniversary og 15th National Electrification Awareness Month sa National Electrification Administration NEA. So ang partisipasyon sa Muelci mga igsoon sa baong aktibidad ongoing ni no nga commitment sa Muelci may labot sa pagbantay sa kinaiyahan o pagsiguro sa nga ang katawhan luwas no sa peligro diha sa kuryente. So mo na mga kalihukan. Dayon
do na pud tay gipahigayon SEP, no, na SEP program po, no, nga gipahigayon diha sa Tudela, no, SEP program sa 11 ka mga household na pasigaan na sila, no. Dunay pagpasiga sa niadtong bulan sa Agosto na ni. Agosto 21 gipahigayon diha sa lungsod sa Tudela, particular gyud, no, diha sa Barapurok 1, Balon, Tudela, Misamis Occidental. O, pinagi na ni Barangay Chairman Heriberto Remedios nga naapod atong higayuna, no? Gipasigaan nato ang 11 ka mga panimalay nga naka-appeal, naka-avail sa Sitio Electrification Program nga programa nga iya sa gobyerno. No, pinagi sab na, no, ni Ma'am Rosette Joan Ponce de Leon, ang Tudela Sub-Office Manager, nga may welcome sa mga bagong MCOs. Of course, ato ang OIC ISD Manager si Sir Vicente S. Ropenta, o sa to ang Board of Director diya sa Tudela nga si Director Mario Hines Sarigumba, mga kaigsonan. Samtang sa bulan sa Agosto gyapon, dunay gipahigayon nga kinini ang pagpasiga sa kuryente po, no, switch on ceremony nitong Agosto 20 dito sa 18 ka mga panimalay sa Purok 5A, no, sa Demetrio Fernan, then 14 household po sa Purok 2 sa Liluan Bonifacio, og 32 ka mga member consumers usab diya sa Purok 4 Tiaman, no. Doon natay gipahigayon po diha nga pagpasiga, naka-avail po sila sa tuang kini ang Sitio Electrification Program. No, kanang Sitio Electrification Program, na-discuss naman nato na programa na sa gobyerno nga libreng pagtaod og kuryente sa mga tawo nga layo sa linyas kuryente. Labing minus pulo, no, ang maka-avail ni ana mga kaigsonan. So muna, no, dayon adtong napoy 19 ka mga panimalay sa lungsod sa Clarin. Napasigaan po na to, no? Napasigaan po mga higala ni adtong Agosto 14 diha sa Pinasyo Purok 2, Pinasyo Clarin. Napasigaan po na ni adtong bulan sa Agosto, mga higala, no? So muna yung mga pipilas kalihukan. Samtang sa Bonifacio po, Agosto 16, doon na po 12 ka benepisyaryo po napasigaan dito sa Purok 7, Tusik, Bonifacio. Napasigaan po na. Pinagi na sa Sitio Electrification Program. Daghan-daghantag mga kalihukan. Samtang sa Purok 5A po sa Tusik, no, 23 po ka benepisyary. Napasigaan po, pinagi na sa Sitio Electrification Program ni atong Agosto 19. So muna yung mga kalihukan na to, mga higala. Samtang 11 po ka mga 11 pod ka mga balay, no, ano pasigaan sa Purok 2 Tanggab Bonifacio, no, dili nang Tanggob, napoy Tanggab Bonifacio, Tanggab barangay na Tanggab, barangay Tanggab sa Purok 2 nung 11 pod ka mga household ang napasigaan nato dito. Dayon napoy samtang ang Muelcito pod, no, ang upat ka district sa Muelcito, no, gitagaan po, no, o sakyanan ba, nagpalit og sakyanan ang Muelcito aron nga mapapaspas ang operation. Ilabi na kung kuan dayon mo himo o kinini ang mga dinaliang aksyon, no, dunay mga sakyanan ni himo, dunay simpleng blessing og turnover ceremony gipahigayon ni Samuel Sito Gymnasium sa Tudela. Pinagi ni Reverend Father Lani Sirino, ang parish priest sa Tudela, mo'y nagpahigayon sa blessing sa maong mga sakyanan. Niadto mga higalan kato sa man hitabo niadto Agosto 13, no. Doon na gipahigayon. Of course, ang mga board of directors nga naa dito sila si President, no, si Board of Director President Jose de Gilmo sa Osamis North na siya, si District si Mary Therese Romero sa Osamis South District dito pod, si Jeronimo N. Mantuhak sa Tangkob City North District, Sila Cartagena sa Tangkob City South District, EDL Caluna sa Clarin District, Mario Hines Sarigumba sa Tudela District, o Mauricio Barquin sa Sinacaban District, o Genevieve Valley sa Jimenez, no. Appeal niya to. Of course, na dito ang ato ang
Tudila Sub-Office Manager si Ma'am Rosette Ponce de Leon o si Engineer Ernie Lau ang ato ang Technical Services Department Manager. FSD Manager si Joanne Grace Anggot. Of course, ang ato ang PSEGM Cesar E. Faildon napod, no? Muna nga distribute og mga sakyanan aron magamit sa ato ang mga linemen nga mapadali ang aksyon. Okay. So, motoy mga pipilas mga kalihukan. Naabot tayo gihimo nga pagpasiga. 21 ka mga balay niya gitong Agosto 7 gipasiga sa Purok 5, no? Sikot, Tanggob City. Doon ay 21 ka balay na pasigaan, no? Sa Sikot, Tanggob City, mga kaigsunan. Okay. So, ubay-ubay pod nga mga kalihukan. Dayon, nag-organize pod ang MOLC2 ang kanang MCOO, kanang unsa nang MCOO, kanang Member Consumer Owners Organization. Muna ha, mga Member Consumer Owners Organization, mga kaigsunan, ang kinini ang na-organize pod mga higala. Okay? So, na MCOO na-organize mga kaigsunan. So, muna ipipila pa lang no? Sa mga kalihukan, mga higala sa MOLC2. Agbulang pa to sa Agosto. Pagkaita sa ubang bulan, no? Panaog mo ni. Di, human naman September. Gikan mis December, panaog ni. Panaog ni ato ang kuan. Lahi ni ako ha, panaog ni. Kagabot sa kagabion, kami naghatagog paglaom sa pagmugna. So, doon na tayo gipahigayon mahigala sa lungsod sa Tudela nga mga kalihukan. Ubay-ubay ning Tudela, gipahigayon tag reorganization sa ato ang mga Member Consumer Owners Organization. Nagpahigayon ta. So, nakaadto ta dito sa lungsod, sa Barangay Buena Vista sa Tudera ni adtong August 6. Nagapahigayon ta dito, no? Dayon, naarapod tay netong August 6 pod, doon ay 34 ka beneficiary sa PROC 4A sa bagong anunang Bonifacio ang napasigaan pinagi sa sitio electrification program. So, muna, no? 27 years sila nga way kuryente pero napasigaan na sa MOLC2. Dayon, niyatong August 5, no? Ang MOLC2 may appeal, no, sa kalihukan nga National Line Workers Appreciation Day, no? Nata, no, ang mga lineman nato, mga line workers gi-recognize pud sila. Of course, nationwide ning nga kalihukan sa 121 ka electric cooperatives. Sa ato apod, pinagi sa diha sa Tudela Gym, doon ay gipahigayon nga kalihukan, na contest na tong gipahigayon pod, no? Doon ay Zoom meeting, doon ay contest pod nga lumbag saka sa poste. No, naapod, no, mga lineman na to, lumbag saka sa poste. Lumbag taod, lumbag tangtang, naa. Magtaod kag transformers sa poste. Naa. Sakao na contest na, no, na dito sa maong kalihukan mga higala. So, mo na, no, aron pag-recognize pod nga wala gi kalimtan ang kining ato ang mga lineman. Kay kining mga lineman nato sa tinuod lang mga higala, wala biagoy nagpakabana usahay ane. Nga naman, palong mo yung kurente mo kabaw, lineman nga trabaho na, nga pasiga mo, kuan palitan brand out mo kalit kini kahoy na tumba dito. Lagot mo smulsi, di ba? Lagot na smulsi di. Yaw smulsi. Pag human pasigaon sa lineman, wa gyud moingog thank you lineman. No, lineman na. Mo na nga naagay kalihukan pod ang NIA, no? Pinagi sa NIA nga i-recognize ni sila. Na uban na yung mga lineman, mga kurentihan, no? Nagiuban, di ba, sa ubang mga dapit ay mamatay nga lineman. Nga naman na, buhay ba ng ilang trabaho yun? Una usahay, brand out, nag-ulan,
Maadto sila kay burn out pero di usahay masipyat ba. Muna usahay mga lineman gihatagan gyud na sila recognition sa government pinaagi sa NEA. Kay NEA is a government agency, National Electrification Administration. Ang NEA mo ni nag-monitor, no? Mo nagtan-aw sa mga electric cooperatives. Bisan tuod ang mga electric cooperatives private in nature. Pero gobyerno mo nagtan-aw ana ang National Electrification Administration. So muna ang NEA po naghimo og kalihukan nga ma-recognize ang atong mga linemen. Ang atong mga linemen ani murag nakadawat po sila mga token, no? Mga higala may labot ani. Naay contest kanang gitawag nga contest pool dressing. Unsa nang pool dressing? Kanang poste butangan nimo na og kanang babag din ha, butangan nimo guway mo na pool dressing, no? Butangan nimo unsa na mga kable nga nas taas, ibutang nimo na dito contest na. Saka pag human sa pool dressing, manual transformer pool loading. So, kanang transformer, manual ang gamit. Dili nang walay sakyanan nga, ikausaon pagkat-kat nga walay sakyanan gigamit, ang, kinini ang transformer, bugat din ang transformer. So, na yung mga technique nila na, lumba na sila, contest, no? Then, naapoy, rescue operation. Pilitan ay nakurintihan dito sa taas, unsaon pag-rescue. Apil na no sa gitrain na sa itong mga lineman mga higala. No. Nana. Then apoy pool and dressing. No, but pasabot na naman to yung mga gipagtaod, tangtangon na pod, lumbag tangtang. No. Mo na gihimo atol sa Line Workers Appreciation Month o day no nga kalihukan. So, muna no. Of course, gipangunahan usab sa tuang sa tuang mga board of directors o gingon man sa tuang project supervisor EGM Cesar Paeldon, no? Yung nationwide na, no? Nga anniversary. May salmod sa nationwide celebration sa NEA anniversary. Nitong Augusto, mo to'y kick-off sa NEA. Nag-celebrate po ang NEA sa ilahang anibersaryo. So, mo to, no? Ika 55th anniversary sa NEA. 55 katuig na ang NEA. Mga higala nga gitukod. So, muna yung mga kalihukan. Maigsoon. Samtang August 1, July 30. This July 30 na. Doon natin gihimo nga reorganization sa ato ang mga MCOO. Dito na punta sa Tudela, dito sa Barangay Kahayag. Abot ko dito, no? Kahayag Tudela. Nag-reorganize po mi dito sa ato ang mga MCOO. So, muna yung mga kalihukan, no? Samtang dugang pang kalihukan, itong naay power interruption dito sa Clarin, kanus amo ni katubi itong naay natumba nga kuan sa 69 kV line, kanang 69 kV line sa kuana dili na sa Muilsi ha, iya na sa NGCP. Diha galatay ang atong kuryente nga gisupply ninyo. Pero matumba na sa paglatay sa kuryente, so di kaabot. Mo na gitawag transmission line na, no, natumbahan. Ato ning Agosto na July na nahitabo, no. Doon na po tayo gipahiga yung MCO updating dito sa Tigdok Tudela. Abot sa kong Tigdok, no? Adto sa ko dito, no? Kaya reorganize alang sa tuang mga member consumer owners organization. Okay? Abot to Tigdok. Unsa pa man? Daghan to, no? Dayon ubay-ubay ning mga kalihukan po sa Muilsi. Wa pa ko maabot. July pa ni nga bulan akong gitan-aw ha. Unsa pa ni? Mga kalihukan na to sa Muilsi to. Doon na tayo ubay-ubay po, no? Nga mga kalihukan sa Muilsi to, mga kaigsonan. Dayon, doon na po tayo gipahigayon nga MCOO Federated Official Meeting. MCOO Federated, no? Nitong June 26. Meeting po, no? Sa mga federated officials sa Member Consumer Owners Organization. Naghantag hisgutan dito nga meeting mga kaigsunan. Dayon, doon na po tayo dugang pa nga mga kalihukan. Si EGM Paeldon, no? Doon na siya ni-appeal yung salmota sa Power Talk with GM. Interview na to nga to ang EGM, nga to ang kinini ang manager, no? Ato ang acting general manager. Gi-interview na to siya, no? Unsa man gyud ang
kalihukan milabot sa mga managers. Interview na to sa aning panahon na. Okay. So, no? Dayon, doon na po kalihukan, nakigtagbo ang Dole Region 10 sa Muel City Management, may labot sa kaning labor relations. No? Sa mga balaod ba na may labot sa panrabaho o gipasabot pod. Gipasabot pod dito sa maong kahimuan, no. Gipasabot, no, na katubang sila, of course na ang ato ang PSAGMC sa file doon. Okay. Muna na dito. Sa paman ng mga kalihukan nato, niadtong June magod kining bulan sa June mo ni gitawag og General Managers Month. So mo tong gi-recognize po nato ang ato ang EGM, no, gi-recognize sa iyahang mga nahimo isip managers sa Balsito. Sa naghukong nga katawan gagitap mo. Napagawas mo tag warning mga higala sa Facebook adtong June 19, napagawas tag warning kay dunay nagamit og logo sa Mulsi pod ngo nagpamulsi-mulsi nga moy nangaway adtong mga member consumers na to, no. Napayo say nagbinuang ba, so napagawas tag warning nga iimbestigahan na to ang maong kuan kay nga to ang legal team, no. Dunay action himuon liman mo nang mugamit kag logo nga di mo ha dayon maka kuan ka sa mga tao. So mo to nga gi-aksyonan nato murag abot og nabay nakasuhan, no. Pero hasta ang legal team naglihok, no. May labot anang mugamit kag logo Smulsi dayon magbinuang ba. Binuang. So mo to ang gi-aksyonan to. Okay? So mo to yung mga pipila dayon. Niadtong June, kano sa man to? June 9. June 9, 2024. Nagpahigayon ang Muelsito sa ika-38 nga AGMA. Kaning AGMA kay Annual General Membership Assembly. Dayon doon may tambong 5,400 ka mga member consumer owners. So may tambong ato unya usa sa mga kalihukan yan itong maong agma, no? Bibo to, itong agma na to kay dito man pod, no? Nga to ang governor, si Governor Henry Waminal, no? Dito pod ni tagbong sa to ang 30th Annual General Membership Assembly. So dito siya, no? Mga kagilaan ng ato ang governor. So bibo to kay naantag to nga gabi, no? Kay doon ay mga pahalipay nga gipanghatag sa mga naa dito. Di ba? Na mga kalihukan na to adto ng June 9, 2024. Pero kuan mo kano sa ba ang Second Sunday sa June? Mao na po na ang schedule sa tong agma. Second Sunday sa June, ha? Ano sa man ang Second Sunday sa June? June 8 ba? Murag June 8 man siguro. Haman June na January man. Basta tanawa lang ninyo din ha, basta Second Sunday. Mo na po na po tay agma ika-39 na po siya. 39. Basig na po ang ato ang governor na, no? Bisita pod, no? Kay gawas nga governor siya, member consumer man po siya. Na siya katungod nga mo adto gyud. Di ba? Bisan kinsa, doon ay katungod. Kay once member consumer ka, doon na kay katungod nga mo appeal sa tong agma kay tanang member consumer giimbitar gyud ana. Dayon niadtong June 2, 2024, ika-48 pod nga anibersaryo sa pagkahimugso sa Muelsi. Muna doon na po may kalihukan na to, no? Mga empleyado. Pinaagi sa pagpanguna kay si Ma'am Helen Banwa ba, maoy atong OIC General Manager ani nga time, no? Siya maoy nanguna. Pinaagi of course ato ang napod ang ato ang under the blessings ato ang PS EGM. PS pa si Sir Cesar Faildon ato. So doon natin gipahigayon nga 48th founding anniversary dito ni sa Grand Pavilion Event Place nito June 2, 2024. Napod ang ato ang mga kauban, no, mga nas taga Muelsi atong higayon na. So mo na June pa na. Nitong bulan sa Mayo, doon na po tay miadto po ta, no, miatubang siya, no, pinagi ni Ma'am Helen. Siya pa OIC General Manager adto nga time nitong May 27.
dito ta miatubang ta sa sangguniang bayan sa ato nila. Gi-explain, no? Gi-explain dito, of course, uban na to ang ato ang finance manager, ang ato ang internal audit department manager, no? Si Ma'am Rosette pod ang ato ang sub-office manager, Sir Arnold Buntog ang ato ang construction and operation maintenance division chief, ako, no? Isip training and information officer, o ang atong board of director Mario Hines Sarigumba, mitambong sa kininiang sisyon sa sangguniang bayan sa Tudela. Pinaagi na ni sa pagpangunan ni Vice Mayor Estila Chacha Ubot Istanyo. Dito ta tubag ng mga pangutana, may labot sa rates, may labot sa uban pa nga mga concern nila sa Muelsito. So unay pipila sa mga kaliho. Uy, sino na? Wa ko kahuman, no? Sa sunod na puning uban. Sa sunod na puning uban, mga igala. Sa ngalalaman sa wakawanan sa member consumer owners sa Muelsito, ingon man sa tuwa mga tigpaminaw din sa DXDD. Kauban sa Master's Control si Brad Midi Abilia dito sa transmitter. Si Juber Robante dili ni lahi mo sa una si namang kutoy kauban ako sa transmitter nga si Tulid so mo no sa tanan natong mga kaubanan mga kaigsunan kinyo mo sila mo sa amigos sa Ginoo sa tuang of course sa tuang project supervisor EGM Cesar A. Faildon kini nyo mo salagad sa amigos kahangin na depdali batuloy nyo mayon na salamat kaninyo mo alagad kanunay.